Narito ang kumpletong kwento na inangkop sa tagpuan at kulturang Pilipino. Bago natin simulan ng kwento, pakisulat sa mga komento kung saang bahagi ng mundo ka nanonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito at makapaghatid sa inyo ng marami pang kawili-wiling kwento. Nagsimula ang umagang iyon, tulad ng nakasanayan sa maliit ngunit maayos na kondominium sa Makati na magkasamang pinundar ni na Elena at Paolo. Ang aroma ng bagong timplang kapeng barako ay humahalimuyak mula sa kusina. Humahalo sa amoy ng pandesal at espesyal na kesong puti na inihahanda ni Elena. Para sa kanya, ang routine na ito ang kanyang sandigan, isang simpleng patunay na nasa tamang landas ang kanyang buhay, na ang kanilang 5 taong pagsasama ay nakatayo sa pundasyon ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Naglagay siya ng 2 plato sa mesa, nagsali ng kape sa paboritong tasa ni Paolo at numiti ng may kasiyahan. Masaya siya sa simpleng buhay na ito, isang kaligayahan na akala niya ay walang hanggan. Pumusok si Paolo sa dining area na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang mukha, na karaniwang maaliwalas sa umaga, ay ngayoy nababakas ng pag-aalala na hindi niya maitago. Napansin ito agad ni Elena. Ibinaba niya ang kutsilyo sa kanyang plato at tiningnan ng asawa ng may pag-aalala. "Mahal, anong problema? Bakit parang ang bigat ng dinadala mo?" Malambing na tanong ni Elena. Bumuntong hininga ng malalim si Paolo, tila nag-iipon ng lakas para maghatid ng masamang balita. Umupo siya sa tapat ni Elena, ngunit hindi makatingin ang kanyang mga mata sa asawa. Nakapako ang kanyang tingin sa usok na nagmumula sa kanyang tasa ng kape. "Elena, patawarin mo ako. May masama akong balita," sabi niya sa mahinang boses. "Tumawag lang ang kapatid ko mula sa probinsya namin sa Bacolod. Sobrang sama raw ng lagay ni Mami." Tila tumigil ang mundo ni Elena sandali. Si Doña Carla, ang kanyang biyenan. Bagaman hindi mailalarawan na mainit ang kanilang relasyon, laging may malalim na respeto si Elena para sa kanya. Si Doña Carla ay talagang isang matapobreng figura, madalas na nagpaparinig ng mga pasaring tungkol sa simpleng pinagmulan ni Elena. Ngunit laging sinusubukan ni Elena na maging maunawain. Si Doña Carla pa rin ang ina ng lalaking mahal na mahal niya. "Anong nangyari sa kanya, Pao? Paanong nangyari yon? Kakausap ko lang kay Jasmine sa telepono nun makalawa at sabi niya ayos na ayos naman daw si Mami." Nanginhinig na boses ni Elena, pinipigil ang kaba. Agad na naglakbay ang kanyang isip, iniisip ang pinakamasasamang posibilidad. Bigla na lang daw siyang nawalan ng mali kagabi. Tumaas ng sobrang blood pressure niya. Sa ngayon, nakaratay siya sa kama. "Kailangan kong umuwi ngayon din, Elena. Ako lang ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Kailangan kong nandoon," sabi ni Paolo na may tono ng pekeng pagmamadali. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Elena mula sa kanyang upuan. Ang kanyang instinto bilang asawa at manugang ay nangibabaw. "Siyempre, tara na, Pao. Mag-aayos na ako ng gamit na yun din. Sasama ako. Matutulungan kitang mag-alaga sa nanay mo doon." Tumingala si Paolo at sa unang pagkakataon ng umagang yon, sinalubong niya ang mga mata ni Elena. Ngunit kakaiba ang kanyang tingin. May panandaliang takot na sinubukan niyang itago sa pamamagitan ng pilit na ngiti. "Huwag na, mahal." Mabilis na pagtanggi niya. Masyadong mabilis. Kumunot ang nuni Elena. "Bakit hindi? Asawa mo ako at manugang niya. Normal lang na pumunta ako para bisitahin siya at tumulong. Pwede akong mag-leave sa trabaho." "Hindi yan sa ganun." Hinawakan ni Paolo ang kamay ni Elena. Pinisil ito ng mahigpit. "Pupunta lang ako doon ng ilang araw hanggang sa maging matatag ang lagay ni Mami. Ang biyahe pa Bacolod at ang pag-aasikaso doon ay nakakapagod. Ayokong maranasan mo yon. Isa pa, maliit lang ang bahay doon sa asyenda ngayon dahil nire-renovate. Maraming kamag-anak ang dadating. Hindi ka magiging komportable. Pangako,
Update kita bawat oras. Ang mga dahilan ay tila lohikal. Tunog pagmamalasakit ang mga ito. Ngunit, may munting tinig sa puso ni Elena na nagsasabing may mali. Bakit ganoon na lang ang pagpupumilit ng asawa niya na huwag siyang sumama? Sa sitwasyong ganito, hindi ba't suporta ng asawa ang pinakakailangan? Pero Pao, yung... Mahal, putol ni Paolo ng biglaan. Sa pagkakataong ito ay may mas matigas na tono na hindi nagiiwan ng puwang para sa debate. Dito ka na lang, alagaan mo ang kondo at ipagdasal mo gumaling agad si Mami. Sapat na tulong na yun para sa akin. Ngayon, tulungan mo na lang akong mag-impake ng damit para sa ilang araw, okay? Sa huli ay sumuko si Elena. Ibinaon ang kanyang kutob sa kaibuturan ng damdamin. Kinukumbinsi ang sarili na sinusubukan lang siyang iligtas ni Paolo sa abale. Mabigat ang loob na nagtungo siya sa kanilang kwarto at binuksan ang closet. Pinili ng kanyang mga kamay ang ilang polo shirt, t-shirt at pantalon para kay Paolo. Isiniksik pa niya ang mga bitamina at gamot ni Paolo sa bag. Sinisiguradong hindi magkukulang ang asawa sa anumang bagay habang naroon. Bawat damit na kanyang itinutupi ay parang isang dasal, isang tapat na pag-asa na gumaling agad ang kanyang binan at makabalik ang asawa sa kanyang piling. Isang oras ang lumipas. Handa nang umalis si Paolo. Niyakap niya si Elena sa pintuan, isang yakap na tila walang laman at nagmamadali. Alis na ako, Elena. Mag-ingat ka. Tatawag ako pagdating ko doon. Siguro mamaya na pagdating ko. Tumango si Elena, sinusubukan numiti sa kabila ng gulo sa kanyang puso. Hinalikan niya ang likod ng kamay ng asawa at pinanood ang sasakyan nitong papalayo hanggang sa mawala ito sa kanto ng kalye. Ang malamig na hangin ng umaga ay tila matalim na yon, at ang karaniwang mainit na kondo ay tila napakalawak at tahimik. Matapos isara ang pinto, bumalik si Elena sa dining room para ligpitin ang pinagkainan. Ang isip niya ay puno pa rin ng pag-aalala. Nang akamang dadamputin niya ang denim jacket na naiwan ni Paolo sa sandalan ng upuan, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog at lumapag sa sahig. Ang papel ay gusot, tila matagal lang nasa bulsa ng jacket. Pinulot ito ni Elena nang walang hinala. Iniisip na resibo lang ito o kung anong note. Gayunpaman, nang buklatin niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa mga salitang nakasulat doon. Ito ay isang letterhead na papel na may logo ng isang kilalang mamahaling catering company mula sa probinsya ng asawa niya. Sa ilalim ng logo ay ang detalyadong order para sa daan-daang buffet servings at food stations na may lechon at seafood. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Pagkatapos ay nakita niya ang sulat kamay na kilala niyang kay Paolo sa ibaba ng papel. Isang maliit na paalala na nakasulat sa itim na ballpen. Final 50% payment, kailangan bayaran sa gabi ng event ni Jasmine. Paulit-ulit na binasa ni Elena ang pangungusap na tila sinusubukan niyang intindihin ang ibang wika. Gabi ng event ni Jasmine. Hindi ba't ibig sabihin noon ay bukas? Bakit may order ng luxury catering para sa event ng hipag niya sa panahong dapat ay nakaratay at malubha ang sakit ni Doña Carla? Ang kanyang lohika ay nakikipagtalo sa kanyang nararamdaman. Baka lumang note lang ito, naisip niya. Baka simpleng pampamilyang salu-salo lang. Sinubukan niyang humanap ng mga dahilan, anumang rason na makakapagpakalma sa kanyang puso na nagsisimula ng mag-apoy. Ngunit hindi niya maipagkaila ang katotohanang ang petsang nakaimprenta sa sulok ng papel ay para sa susunod na araw. Anong kasinungalingan ang talagang itinatago nila sa kanya? Ang unang araw na wala si Paolo ay tila walang katapusan. Ang kondo ay biglang naging parang isang malungkot na kulungan. Sinubukan ni Elena na maging abala sa trabaho at paglilinis. Umaasang ang pisikal na aktibidad ay makalilibang sa kanyang isip mula sa catering note na natagpuan niya. Itinago niya ngayon ang note na iyon sa drawer ng kanyang tokador.
para itong isang bumbang may timer na malapit ng sumabog. Sa tuwing sumusulyap siya sa drawer, bumibilis muli ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na huwag mag-isip ng negatibo, na magtiwala sa kanyang asawa. Sa hapon, sa wakas ay tumawag si Paolo tulad ng ipinangako niya. Sinagot ni Elena ang telepono na puno ng pag-asa. Hello, Pao. Kumusta ang mami mo? Tanong niya nang walang paligoy-ligoy. Hello, mahal. Kararating ko lang. Sagot ni Paolo mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay tunog pagod. Ngunit may iba pa roon. Isang bagay na tunog pilit. Ang background ng kanyang tawag ay kakaibang tahimik. Walang tunog ng mga nagdadasal o usapan na karaniwan sa bahay ng may sakit. Katahimikan lang. Kumusta siya? Anong sabi ng doktor? Pangungulit ni Elena. Si Mami nagpapahinga. Tiningnan siya ng doktor sa bayan. Sabi niya, kailangan niya ng maraming pahinga. Bawal ang stress. Katatapos ko lang siyang masahehin. Sagot ni Paolo na bahagyang nauutal. Naramdaman ni Elena na may mali. Bakit hindi mo siya dalhin sa ospital, Pao? Kung ganun kataas ang BP niya, delikado yan. Ayaw niya, Elena. Ayaw ni Mami. Alam mo naman kung paano siya pagdating sa mga ospital? Sige na, huwag ka nang masyadong mag-alala. Ipagdasal mo na lang siya, okay? Sabi ni Paolo. Tila, nagmamadali siyang tapusin agad ang usapan. Gusto ko siyang makausap, Pao. Kahit sandali lang. Gusto kong marinig ang boses niya. Hindi pwede, Elena. Tulog na tulog siya matapos uminom ng gamot. Hindi magandang gisingin siya. Kailangan ko nang umalis. Okay, maliligo lang ako. Tatawagan kita mamaya. At bago pa makasagot si Elena, naputol na ang tawag. Tinitigan ni Elena ang screen ng kanyang telepono na may pakiramdam ng kahungkagan. Ang usapan ay hindi nakapagpanatag sa kanya. Sa kabaligtaran, mas lalo nitong pinalala ang kanyang mga hinala. Sinubukan niyang tumawag muli makalipas ang ilang oras. Ngunit ang tawag niya ay ibinababa. Maya-maya pa, nakatanggap siya ng text message mula kay Paolo. Sorry mahal, ang hina ng signal dito. Tatawagan kita mamaya. Mahinang signal? Kailan pa nagkaroon ng mahinang signal sa bahay ng nanay niya? Hindi ba't kakalagay lang ng cell tower malapit sa bayan nila nung nakaraang buwan? Ang kasinungalingan ay masyadong halata, masyadong pabaya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Ang kanyang isip ay puno ng kung ano-anong kakila-kilabot na posibilidad. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga na harap-harapang niloloko. Para makasiguro, sinubukan niyang tawagan ang numero ng kapatid ni Paolo na si Jasmine at ilang mga pinsan nito. Ang resulta ay wala. Walang sumasagot. Tila ba silang lahat ay nagsabuatan para ilayo siya sa katotohanan? Kinabukasan, ang pagkabalisa ay naging obsession. Alam ni Elena na hindi siya pwedeng maupo na lang at walang gawin. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng kasiguraduhan. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-browse sa social media. Isang desperadong hakbang na hindi niya inakalang gagawin niya. Nagsimula siya sa account ni Jasmine, ang kanyang hipag. Naka-private ang account nito. Lumipat siya sa mga account ng malalayong kamag-anak. Walang katapusang pag-scroll sa kanilang mga wall, naghahanap ng kahit katiting na clue. Matapos ang halos isang oras na walang saysay na paghahanap, susuko na sana siya. Baka nga nag-o-overthink lang siya. Baka mali siya sa paghihinala sa sariling asawa. Ngunit nang akmang isasara na niya ang laptop, isang pangalan ang umagaw sa kanyang atensyon. Ang account ng isang malayong pinsan ni Paolo na nakatira sa ibang syudad. Naalala ni Elena na ang pinsang ito ay napaka-aktibo sa social media. Sa bahagyang nanginginig na kamay, binuksan niya ang profile ng pinsan. Lumundag ang kanyang puso. Ang pinakabagong post mula lamang sa nakalipas na 30 minuto ay isang larawan. Hindi ito larawan ng taong may sakit o malungkot na kapaligiran.
Ito ay larawan ng isang malaki at magandang buke ng mga puting rosas at lilies. Ang buke ay nakalagay sa mesang may satin na mantel at sa background, makikita ang dekorasyon ng isang marangyang altar ng kasalan. Pinigil ni Elena ang kanyang hininga habang binabasa ang caption. Ang mga nakasulat na salita ay parang sampal sa kanyang muka. Congratulations sa inyong bagong buhay, Jasmine at Mark. Naway maging masaya at pinagpalang pamilya kayo. Pasensya na at hindi ako nakapunta. Pero ang aking best wishes ay nasa inyo, Jasmine. Ang pangalan niya na naman. Kaya, tama ang kutob niya. Ang catering note ay hindi luma. Ngayon ang araw ng kasal ni Jasmine, isang marangyang kasalan na itinago nila sa kanya. At paano ang balitang maluba ang sakit ni Doña Carla? Nakaramdam ng pagkahilo si Elena. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ang sakit ng kanyang binan, ang pag-aalala ng kanyang asawa. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking palabas, isang dulang sadyang dinisenyo para ilayo siya. Galit, sakit, at kahihiyan ang naghalo sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila nanigas sa matinding galit. Kaya pala ito ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumama. Ito ang dahilan kung bakit tahimik ang lahat. Ayaw nila siyang nandoon. Itinuring nila siyang hindi karapat-dapat na maging bahagi ng masayang araw ng kanilang pamilya. Sa mga daliring nanginginig sa galit, tinipe ni Elena ang pangalan ng wedding planner na ang logo ay nasa catering note sa search bar ng Instagram. Lumabas agad ang account at sa itaas ng kanilang profile ay may makulay na bilog na nagpapahiwatig na sila ay naka-live broadcast. Naramdaman ni Elena na parang sasabog ang puso niya sa dibdib. Sa isang click, pumasok siya sa live stream at ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mundo ni Elena ay lumiit sa 6 na pulgada na screen ng kanyang telepono. Ang live stream ay nagpatuloy ng walang tigil, walang pakialam na daan-daang kilometro ang layo. Ang mundo ng isang babae ay nadudurog. Ang una niyang nakita ay isang hotel ballroom na ginawang malapanaginip na harden. Libu-libong puting rosas, lilies, at orchids ang nakasabit sa kumikinang na crystal chandeliers. Ang mga round table na may silk tablecloths ay maayos na nakaset, pinalilibutan ng mga bisitang nakasuot ng pinakamagagarang gown at suit. Isang malamis na orkestra ang pumuno sa kwarto ng atmosfera ng karangyaan na sumaksak sa puso ni Elena. Hindi ito simpleng pampamilyang selebrasyon. Ito ay isang deklarasyon ng yaman at kapangyarihan. Ang kamera ay nagpan sa dagat ng mga tao bago tuluyang tumutok sa ikinasal sa isang maranyang altar. Naroon si Jasmine, ang kanyang hipag, mukhang prinsesa mula sa fairy tale. Ang kanyang gown ay tadtad ng libu-libong kristal na kumikinang at ang kanyang ngiti ay malawak at masaya. Sa tabi niya, si Mark, ang asawa nito, ay mukhang gwapo at elegante. Nagtatawanan sila, bumabati sa mga bisita at nagpo-pose para sa mga litrato. Walang bakas ng kalungkutan doon. Pagkatapos ay hinanap ng mga mata ni Elena ang kanyang asawa, ang kanyang binan, na di umano'y nakaratay at malubha ang sakit. Hindi nagtagal ay nakita niya sila. Ang kamera ay nag-focus sa hanay ng mga miyembro ng pamilya na nakatayo malapit sa altar. At doon nakita niya si Doña Carla. Malusog, maningning, at ubod ng taas ang no gaya ng dati. Nakasuot siya ng sadyang ipinagawang sage-colored designer gown na puno ng kumikinang na sequins. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos at mga gintong alahas ang nakapalamuti sa kanyang leeg at pulso. Ang kanyang muka ay nagniningning sa pagmamalaki habang binabate ang mga panauhing pandangal, ipinagyayabang ang tagumpay ng kasal ng kanyang anak. Walang dextrose, walang maputlang muka, walang senyales ng taong inatake ng high blood kagabi. Sa tabi ni Doña Carla ay nakatayo si Paolo, ang kanyang asawa,
ang lalaking yumakap sa kanya kaninang umaga na may kasamang kasinungalingan. Hindi suot ni Paolo ang gusot na polo na karaniwan niyang suot sa probinsya. Siya ay naka-tailored suit na sukat sa kanya. Ang buhok ay maayos na naka-style at may knitting hindi nawawala sa kanyang mga labi. Mukha siya masaya, nakikipagtawanan sa mga kamag-anak, tinatapik ang mga likod ng mga kaibigan. Mukha siyang eksaktong isang mapagmalaking kuya sa araw ng kasal ng kanyang kapatid. Hindi tulad ng isang anak na nag-aalala sa malubhang sakit ng kanyang ina. Habang pinapanood silang lahat doon, nagtatawanan sa kanilang eksklusibong bilog ng kaligayahan, naramdaman ni Elena na may nabasag sa loob niya. Ang sakit ay hindi mabata. Ito ang sakit ng pinakamalalim na pangtataksil. Hindi lang siya basta hindi inimbita. Ang kanya mismong pag-iral ay binura sa ilalim ng preteksto ng isang malupit na kasinungalingan. Itinuring nila siyang napakaliit, napakaabala na kinailangan nilang mag-imbento ng drama para lang masigurong hinding-hindi siya makakatapak sa pestang iyon. Nang sandaling iyon, tila gustong buhusan ng tadhana ng gasolina ang apoy na tumutupok na sa kanyang puso. Nag-zoom in ang kamera kay Doña Carla na masiglang nakikipagkwentuhan sa isang sopistikadong mukhang ginang na nakaalahas din. Bahagyang humina ang volume ng musika, dahilan para marinig ng malinaw ang kanilang usapan sa speaker ng telepono ni Elena. "Napakabongga ng party, Carla. Congratulations sa kasal ni Jasmine," papuri ng ginang. Tumawa si Doña Carla. Ang tawa niya ay tunog, mapagmataas at kontento. "Salamat, Mare. Alam mo naman kung paano to. Bilang mga magulang, gusto nating ibigay ang best para sa mga anak natin. Dapat perfect ang lahat." "Siyempre naman. Ay, siya nga pala. Nasaan ang asawa ni Paolo? Hindi ko siya nakita buong gabi." Pinigil ni Elena ang kanyang hininga. Tumigil ang tibok ng puso niya. Naghihintay sa sagot na magpapasya sa kapalaran ng kanyang kasal. Pinalagatok ni Doña Carla ang kanyang bila, iwinagayway ang kamay sa ere, na tila nagtataboy ng isang nakakairitang langaw. Bahagyang umasim ang kanyang muka, na tila ba may pinag-uusapan silang hindi kanais-nais. "Naku, wag mo na siyang hanapin," sabi niya sa tonong walang pakialam. Mabuti na lang at hindi sumama ang asawa ni Paolo. Napakalaking kahihiyan. Sa itsura niyang baduy at probinsyana, ipapahiya lang niya tayo sa harap ng buong angkan. Iisipin ng mga tao na pinayagan nating mag-asawa ang pamilya natin ng kung sino-sino lang. Mas mabuting nasa bahay lang siya. Nawasak. Ang salitang yon ay hindi sapat para ilarawan ang naramdaman ni Elena. Dumulas ang telepono mula sa kanyang nanghihina ng mga kamay. Tumama sa sahig na may mapurol na lagapak na bumasag sa katahimikan ng kanyang kondo. Baduy. Probinsyana. Ipapahiya lang sila. Kung sino-sino lang. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Bawat pantig ay parang latigo. Kaya pala ito ang totoong dahilan. Ito ang hatol na matagal na nilang ipinataw sa kanya. Sa kanilang mga mata, wala siyang iba, kundi isang kahihiyan na dapat itago. Ang lahat ng kanyang kabutihan, lahat ng kanyang dedikasyon sa loob ng 5 taon, lahat ng pagsisikap niyang maging mabuting manugang ay walang halaga. Sa harap ng estado at prestihiyo, si Elena ay isa lamang nakakahiyang dumi. Ang tawanan at musika mula sa livestream, na tumutugtog pa rin sa sahig, ay tila nang umutya sa kanya, pinagtatawanan ang kanyang katangahan. Sa gitna ng karangyaan ng pestang yon, ang kanyang dignidad ay niyurakan hanggang sa wala nang natira. Matapos ang livestream, naupo si Elena sa sahig ng ilang oras. Ang tahimik na bahay ay naging piping saksi sa pagkawasak ng kanyang puso. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbasag ng gamit. Nanatili lang siyang nakaupo, hinahayaan ng sakit na lamunin ang bawat sel ng kanyang katawan. Sa una, nakaramdam lamang siya ng paralisadong kawalan.
Blangko ang kanyang isip, manhid ang kanyang puso. Ngunit unti-unti, ang kawalang iyon ay nagsimulang mapuno ng umaapaw na alon ng kalungkutan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng bumuhos. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang katangahan. Sa bulag na paniniwala, iniyakan niya ang 5 taon ng kanyang buhay na inalay niya sa lalaking nakipagsabuatan sa pamilya nito para ipahiya siya. Gumapang siya patungo sa kwarto. Binuksan niya ang kanilang wedding photo album. Doon, ang mga mukha nila ni Paolo ay nakangiti ng masaya, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang litratong yun ngayon ay tila isang malupit na biro. Niyakap niya ang frame. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa salamin, pinalabo ang magagandang alaala na ngayon ay tila peke na. Bawat sulok ng bahay na dati mainit sa pakiramdam ay nagpapaalala na ngayon sa kanya ng kasinungalingan. Ang sofa kung saan sila nanonood ng TV. Ang kusina kung saan lagi niyang ipinagluluto si Paolo ng paborito nitong adobo. Ang kama kung saan pinagsaluhan nila ang kanilang mga pangarap. Lahat ay tila kontaminado. Umiyak siya hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata at mapaos ang kanyang boses. Hinayaan niyang lumubog ang sarili sa dagat ng sakit. Inilalabas ang lahat ng lason ng pagtataksil mula sa kanyang sistema. Gayunpaman, habang ang gabi ay nagbibigay daan sa araw, habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang tumago sa siwang ng kurtina, may nagbago sa loob ni Elena. Tumigil ang pagdaloy ng kanyang luha. Ang nag-aalab na kalungkutan ay dahan-dahang lumamig, nanguo bilang isang bagay na mas matigas, mas matalim, at mas mapanganib. Isang malamig na galit at nag-aapoy na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, namumugto, maputla, at kaawa-awa. Hindi yun siya. Hindi siya biktima. Hindi niya hahayaang gawin nila siyang isang mahinang babae na sumusuko na lang sa tadhana. Tinawag siyang probinsyana at baduy ni Doña Carla. Itinuring siyang kahihiyan ni Paolo. Malapit na nilang makita kung ano ang kaya ng babaeng minaliit nila. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Isang ideya na napakatapang, napakabaliw, na medyo ikinatakot niya. Ngunit ang takot na iyon ay mabilis na nadaig ng pagnanais na bawiin ang kanyang dignidad. Hindi siya pupunta sa Bacolod para kumprontahin sila. Masyado yung madali. Masyadong predictable. Magbibigay lang iyon ng panandaliang kasiyahan at kukumpirmahin lang noon ang imahe nila sa kanya bilang isang madramang babae. Hindi, ang pinakamagandang higante ay ang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at maging masaya nang wala sila. Na ang mundo niya ay hindi guguho dahil lang sa hindi nila siya inimbita sa kanilang mayabang na pest. Agad na nag-focus ang kanyang isip sa isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang kanyang financial independence. Sa loob ng mahabang panahon, laging ipinipilit ni Paolo na ang sahod ni Elena ay i-transfer sa isang joint account. Ang dahilan ay tunog matamis, para mas madaling pamahalaan ng pamilya at ipon. Mahal, ang account ay nakapangalan kay Elena, pero si Paolo ay authorized user. Si Elena, na laging nagtitiwala sa asawa, ay pumayag. Hindi niya namalayan na sa buong panahong yon, halos 70% ng laman ng account na yon ay galing sa kanyang pagsisikap, mula sa mga bonus at overtime na dahan-dahan niyang naipon. Ang perang yon, nang hindi niya alam, ang nagpopondo sa pamumuhay ni Paolo at tumutulong sa pamilya nito sa Bacolod. Iyon ang kapangyarihang naramdaman niya nang mapagtanto ito. Siya ang may kontrol. Sa mga kamay na hindi na nanginginig, binuksan ni Elena ang kanyang laptop at nag-login sa app ng kanyang bangko.
Kumabog ang dibdib niya nang makita ang hilera ng mga numero ng balanse sa screen. Isang napakalaking halaga, bunga ng kanyang pawis sa loob ng maraming taon. Walang pag-aalinlangan, kumilos siya. Inilipat niya ang buong balanse mula sa joint account. Nagtira lamang ng minimum maintaining balance, patungo sa kanyang personal savings account na binuksan niya bago pa man sila ikasal. Isang sekretong account na hindi alam ni Paolo. Sa loob ng ilang segundo, tapos na ang transaksyon. Lumipat na ang pondo. Nabawi na niya ang sa kanya. Sunod, binuksan niya ang website ng isang airline. Sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, nagtatype ng destinasyon na minsan na niyang nabanggit kay Paolo bilang pangarap niyang lugar. Isang pangarap na laging pinagtatawanan ni Paolo, sinasabing masyadong mahal at hindi kailangan. Rome, Italy. Nakita niya ang susunod na available na flight para sa gabing iyon mismo. Wala siyang pakialam sa presyo. Nag-book siya ng one-way ticket. Isang one-way ticket. Isang walang salitang deklarasyon na wala siyang planong bumalik. Nang dumating ang booking confirmation email sa kanyang inbox, nakaramdam si Elena ng umaapaw na alon ng kalayaan. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila naglaho. Bago isara ang kanyang laptop, may huli siyang ginawa. Nagpadala siya ng text message sa kanyang matalik na kaibigan. Lorna, iiwan ko ang susi ng kondo sa ilalim ng paso sa may pinto. Kailangan kong umalis muna. Kapag hinanap ako ng asawa ko, sabihin mo sa kanya na umalis ako para hanapin ang dignidad na nawala sa akin. Naipadala ang mensahe. Isinara niya ang laptop. Umuusad na ang plano. Ang mga luha ay natuyo na. Napalitan ng isang manipis na ngiti na puno ng pangako ng isang bagong simula. Kumilos si Elena nang may nakakakilabot na kalmado, isang malamig na katumpakan na isinilang mula sa pusong nadurog. Wala nang mga pagdududa. Binuksan niya ang kanyang malaking closet. Karamihan sa mga laman nito ay refleksyon ng babaeng inaasahan ni Paolo at ng pamilya nito na maging siya. Mga simpleng damit, disenteng blusa na may neutral na kulay, mahahabang palda na binili niya dahil minsan ay nagkomento si Doña Carla na ang mabuting manugang ay hindi nagsusuot ng maong. Tiningnan niya ang mga damit na ito nang walang emosyon na parabang tinitingnan ang wardrobe ng ibang tao. Nilampasan ng kanyang kamay ang lahat ng iyon, inaabot ang likod ng closet kung saan niya itinago ang kanyang tunay na pagkatao. Ilang mga bestida na binili niya gamit ang sariling pera, ngunit bihirang isuot. Isang pares ng maong na sukat sa kanya, at ilang modernong blusa na itinago niya. Ito ang dadalhin niya. Hindi lang siya nag-i-impact ng maleta. Inaayos niya ang kanyang buhay. Tinipon niya ang kanyang diploma sa kolehiyo, birth certificate, at iba pang mahahalagang dokumento. Inilagay ang mga ito sa isang waterproof folder. Kinuha niya ang kanyang laptop, ang kanyang sandata para sa trabaho at kalayaan. Kinuha rin niya ang isang maliit na photo frame mula sa kanyang bedside table, isang larawan niya na tumatawa kasama ang kanyang yumaong mga magulang. Iyon ang kanyang tunay na pinagkukunan ng lakas. Pagkatapos ay dumako ang kanyang mga mata sa kahon ng alahas sa kanyang tokador. Sa loob ay may ilang gintong kwintas at pulseras na ibinigay ni Paolo sa kanya noong bago pa lang silang kasal. Dati, itinuturing niya itong tanda ng pagmamahal. Ngayon, nakikita niya ang mga ito bilang kadena, isang paraan para maramdaman niyang nakatali at may utang na loob. Isinara niya ang kahon. Hindi niya kukunin ang mga ito. Ayaw niyang magdala ng anumang bagay na parang gapos. Dinala siya ng kanyang mga hakbang sa full-length mirror. Doon sa kanyang kaliwang palasingsingan ay nakasuot pa rin ang isang white gold wedding band na may maliit na diamante sa gitna. Itinaas niya ang kanyang kamay, inaalala ang araw ng kanyang kasal,
Ang mga sagradong pang-akong binitawan ni Paolo, ang tingin na puno ng pagmamahal na ternyata ay peke pala. At ang sandaling, ang singsing na ito ay dumulas sa kanyang daliri bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ang simbolong yun ngayon ay parang tatak ng pagmamay-ari. Isang tandang nagpapakilala sa kanya bilang ari-arian ng pamilya ni Paolo. Sa isang mabagal, sadyang galaw, hinubad niya ang singsing. Ang balat sa ilalim nito ay mukhang maputla at kakaiba. Isang marka ng pagsasama na tumagal ng 5 taon. Ang kanyang daliri ngayon ay magaan, malaya. Hindi niya itinapon ang singsing. Ang sumasabog na galit ay hindi niya estilo. Inilagay niya ito ng maingat sa tokador katabi, mismo ng silver-framed wedding photo. Pagkatapos ay kinuha niya ang frame at kalmadong itinaob ito, itinatago ang masayang mga ngiti ng 2 tao na ngayoy mag-ibang tao na. Ang mensahe ay malinaw. Tapos na ang kasal na ito. Puno na ang kanyang malaking maleta. Hinila niya ito patungo sa sala, huminto sandali sa may pintuan. Tiningnan niya ang bawat sulok ng kondo na yon sa huling pagkakataon. Ang malambot na sofa, kung saan madalas siyang makatulog kakahintay kay Paolo na umuwi ng late galing trabaho. Ang malinis na kusina, kung saan nag-eeksperimento siya ng mga bagong recipe para pasayahin ang asawa. Ang mga pader na siya mismo ang nagpintura ng paborito niyang cream color. Ang tahanang ito ay itinayo gamit ang kanyang pagmamahal at pag-asa. Ang pag-alis dito ay parang pagpunit sa kalahati ng kanyang kaluluwa. Ngunit alam niyang ang kaluluwang natitira ay tutubong muli na mas matatag kaysa dati. Sumulat siya ng maikling note para kay Lorna, ang kanyang kaibigan, at iniwan ito sa dining table. Pagkatapos ay lumabas siya, isinara ang pinto sa likod niya nang hindi lumilingon. Isiniksik niya ang susi ng kondo sa ilalim ng malaking paso sa labas ng pinto. Eksakto sa sinabi niya kay Lorna. Isang grab car na tinawag niya ang dumating agad. Tinulungan siya ng driver na ilagay ang maleta sa trunk. Sa biyahe patungong Naya, nanatiling tahimik si Elena, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga kumukutitap na ilaw ng Metro Manila ay tila nagpapaalam sa kanya. Ang isip niya ay hindi na puno ng galit o lungkot, kundi ng kapanapanabik na antisipasyon. Pakiramdam niya ay isa siyang pugante na matagumpay na nakatakas mula sa kulungan, tumatakbo patungo sa isang bagong mundo na hindi pa niya nakikilala. May takot, syempre. Takot sa kalungkutan. Takot sa kawalan ng katiyakan. Ngunit ang takot na yun ay higit na mas mabuti kaysa sa sakit ng ipahiya at maliitin. Sinalubong siya ng Ninoy Aquino International Airport nang may siksikan at ingay na kabaligtaran ng kalmado sa kanyang puso. Ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga flight. Mga pamilyang nagyakapan sa pamamaalam at muling pagkikita. Naglakad si Elena ng mag-isa sa gitna ng karamihan, ngunit hindi siya nakaramdam ng lungkot. Pakiramdam niya ay buo siya sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na sarili lang niya ang iniisip. Ang proseso ng check-in at immigration ay naging maayos. Bawat hakbang ay parang isang ritual na naglalayo sa kanya ng paunti-unti mula sa kanyang nakaraan. Nang tataka ng immigration officer ang kanyang pasaporte, pakiramdam niya ay binigyan siya ng opisyal na pahintulot na magsimula ng bagong buhay. Naghintay siya sa departure lounge. Pinapanood ang mga higanteng eroplano na dumadating at umaalis. Nang inansyo ang boarding para sa kanyang flight patungong Rome, tumayo si Elena at naglakad ng matatag patungo sa gate. Sa loob ng eroplano, may window seat siya. Inilagay niya ang kanyang bag sa taas, umupo at ikinabit ang seatbelt. Ito na ang sandali, ang point of no return. Nagsimulang gumalaw ng mabagal ang eroplano.
Pagkatapos ay pabilis ng pabilis hanggang sa tuluyan itong umangat mula sa runway na may malakas na ugong mula sa mga makina nito. Naramdaman ni Elena ang pagdiin ng kanyang katawan sa upuan at idinikit ang mukha sa bintana. Pinanood niya habang ang maliliwanag na ilaw ng Maynila ay lumiliit ng lumiliit sa ibaba niya. Nagiging magagandang tuldok ng liwanag bago tuluyang lamunin ng dilim ng gabi. Sa itaas ng mga ulap, madilim at maaliwalas ang langit. Pinalamutian ng milyon-milyong bituin na tila sumasalubong sa kanya. Sa taas na 30,000 piye, nang mamatay ang seatbelt sign, kinuha ni Elena ang kanyang telepono, binuksan ito at pumunta sa kanyang contact list. Hinanap niya ang pangalang asawa ko. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa pangalan ng sandali. Pagkatapos ng walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang block button. Lumabas ang confirmation notification. Tinapik niya ito. Done. Sunod, hinanap niya ang pangalang Mommy Carla. Block. Jasmine. Block. Isa-isa, pinutol niya ang lahat ng digital na tulay na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang iyon. Nilinis niya ang kanyang buhay mula sa kanilang lason. Nang matapos siya, inilipat niya ito sa airplane mode. Sumandal siya sa upuan, ipinikit ang mga mata, at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa labas ng bintana, patuloy na humihiwa ang eroplano sa gabi. Dinadala siya patungo sa kalayaan. Ang hanging sumalubong kay Elena, paglabas niya ng Fiumicino Airport, ay isang bugso ng malamig na hangin na tumagos sa kanyang buto. Ang taglagas sa Roma ay yumakap sa kanya. Bagaman bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang puso ay nakaramdam ng matinding init. Ito ang hangin ng kalayaan sa paligid niya. Ang mga karatula ay nakasulat sa Italyano na halos hindi niya maintindihan. Ang mga tao ay nagsasalita sa wikang banyaga sa kanyang pandinig. Siya ay ganap na nag-iisa sa isang banyagang bansa. Ang pakiramdam na yun, malayo sa pagiging nakakatakot, ay hindi kapani-paniwalang nakaka-excite. Hindi pinili ni Elena na tumira sa isang siksikang tourist hotel. Nabook siya ng isang maliit, malinis at modernong studio apartment sa Trastevere sa pamamagitan ng isang app. Isang mas tahimik na lugar, sikat sa mga kakaibang cafe at bohemian atmosphere. Gusto niyang mamuhay tulad ng isang lokal, hindi tulad ng isang turistang tumatakas. Matapos ang tahimik na pagsakay sa taxi, kung saan nakipag-usap lang siya sa driver gamit ang translation app, sa wakas ay nakarating siya sa kanyang apartment. Maliit ang espasyo, ngunit naroon ang lahat ng kailangan niya. Isang komportableng kama, maliit na kusina, at malaking bintana na nakaharap sa isang tahimik na kalye. Ito ang kanyang palasyo, ang bago niyang kaharian. Ang mga unang araw sa Rome ay tungkol sa pakikiayon at maliliit na tagumpay. Ang pagpunta sa supermarket sa unang pagkakataon ay isang pakikipagsapalaran. Naglakad siya sa mga pasilyo na puno ng mga hindi pamilyar na produkto. Sinusubukang basahin ang mga label sa tulong ng app at nagawang bumili ng mga sangkap para lutuin ang kanyang unang pasta dish, cacio e pepe. Ang kumain ng mag-isa sa isang maliit na trattoria, umorder ng mainit na plato ng carbonara at i-enjoy ito ng walang gumugulo sa kanya ay napakapayapa sa pakiramdam. Bawat maliit na gawain na nagagawa niyang tapusin ng mag-isa, pagbili ng transport pass, pag-intindi sa ruta ng metro, pag-order ng kape sa pautal-utal na Italyano, ay parang malaking tagumpay na muling nagtatayo ng kumpiyansa sa sarili na matagal na niyang nawala. Napagtanto niya na ang jacket na dinala niya mula sa Pilipinas ay hindi sapat para sa malamig na gabi sa Roma. Ito ay isang pagkakataon, isang tsansa para hubarin ang lumang imahe na nakadikit sa kanya. Pumunta siya sa isang shopping center sa Via del Corso.
Agad na napako ang kanyang tingin sa isang mahabang camel-colored coat na gawa sa cashmere wool. Ang coat ay mukhang elegante, mainit at mahal. Noon, hindi siya maglalakas loob na bilhin ito. Magrereklamo si Paolo tungkol sa paggastos at pupunahin siya ni Doña Carla sa pagdadamit ng higit sa kanyang estado. Ngunit, ang Elena ngayon ay iba na. Pumasok siya sa tindahan, isinukat ang coat at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang babae sa salamin ay mukhang may kumpiyansa, elegante at class. Walang dalawang isip. Dinala niya ito sa cashier at binayaran gamit ang sarili niyang pera. Ang pagsusuot ng bagong coat na yon ay parang pagsusuot ng balute, isang bagong pagkakakilanlan na siya mismo ang pumili. Kinabukasan, pumunta siya sa isang salon at ipinagupit ang kanyang mahabang buhok hanggang balikat, isang bob cut, mas presko at moderno. Ang dating Elena ay patay na at ngayon ay muli siyang isinilang. Isang umaga, mga 1 linggo matapos ang kanyang pagdating, nagising si Elena sa isang kakaibang katahimikan. Nawala ang ingay ng trapiko na karaniwan niyang naririnig ng mahina. Bumangon siya at pinuksan ang mga kurtina. Ang tanawin na sumalubong sa kanya ay nagpatigil ng kanyang paghinga. Isang maningning na araw ang bumalot sa lungsod. Kinukulayan ang mga bubungan ng mahiwagang kulay ginto. Ang mga kalye ay pinalamutian ng mga nalalaglag na dahon sa kulay ng okre at pula. Ang ganda ay napaka-surreal, napakamahika para sa kanya. Ang ginintuang taglagas na ito ay isang simbolo, isang malinis na blankong pahina, isang pagkakataon para isulat muli ang kanyang kwento. Hindi siya nakatiis. Matapos magtimpla ng hot chocolate, isinuot niya ang kanyang bagong coat, boots at scarf. Lumabas siya sa kalye, dinadama ang banayad na hangin ng taglagas sa kanyang muka. Ang maliit na parke malapit sa kanyang apartment ay naging paraiso ng taglagas. Ang mga bata ay nagtatawanan habang naglalaro sa mga dahon at ilang magkasintahan ang naglalakad ng magkahawak kamay. Naglakad si Elena ng mag-isa, ngunit hindi siya nakaramdam ng ingit. Nakaramdam siya ng kapayapaan. Tumayo siya sa ilalim ng isang puno na ang mga sanga ay halos hubad na. Naramdaman niyang napakasaya niya, napakalaya, napakabuhay. Isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa mahabang panahon. Gusto niyang makuha ang sandaling ito. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Bilang paalala na kaya niyang makahanap ng kaligayahan sa gitna ng lamig ng kanyang mundo. Nakita niya ang isang turista na kumukuha ng litrato ng tanawin at magalang na humingi ng tulong. "Excuse me, pwede po bang makahingi ng pabor? Pwede po bang kunan ako ng litrato?" Sabi niya sa Ingles na may ngiti. Pumuwesta siya sa gitna ng parke na may perpektong backdrop ng taglagas. Hindi siya nag-post ng malungkot o madrama. Ngumiti siya ng pinakatotoong ngiti na naibigay niya kailanman. Isang ngiti na nagmumula direkta sa kanyang magaan na ngayong puso, isang ngiti ng tagumpay, ng kalayaan, at ng pag-asa. Pagbadik sa kanyang mainit na apartment, tiningnan niya ang litrato sa screen ng kanyang telepono. Ang babae sa litrato ay mukhang ibang-iba sa babaeng umiiyak sa sahig ng kondo ilang araw lang ang nakalipas. Ang babae sa litrato ay matatag. Ang babae sa litrato ay masaya. Nakaramdam siya ng udyok. Binuksan niya ang kanyang Instagram account na noon pa man ay naka-private. Pinalitan niya ang setting sa public. Pagkatapos ay in-upload ang litrato. Ang litrato niyang nagniningning sa gitna ng tanawin ng taglagas. Nag-isip siya sandali ng caption. Hindi kailangan ng mga salita ng hinanakit o galit. Ang dignidad niya ay masyadong mataas para doon. Kailangan lang niyang ipahayag ang kanyang katotohanan.
Isinulat niya ang isang simpleng pangungusap na nagbubuod sa lahat. Finding warmth in the middle of autumn. A new chapter begins. Paghahanap ng init sa gitna ng taglagas. Nagsisimula ang isang bagong kabanata. Sa isang tap, na-upload ang litrato sa virtual na mundo. Iniwan niya ang kanyang telepono sa mesa ng nakataob. Wala siyang pakialam sa dami ng likes o comments. Nakamit na niya ang gusto niya. Isang pagpapatibay para sa sarili. Tumalikod siya, tumingin sa bintana sa araw na patuloy na sumisikat ng banayad at humigop ng kanyang hot chocolate. Naramdaman niyang payapa siya. Walang kamalay-malay na libu-libong kilometro ang layo. Ang simpleng post na yon ay lumapag na parang bomba. Handang pasabugin ang isang kasalan at wasakin ang mundo ng mga nagtaksil sa kanya. Sa kumikinan na ballroom ng hotel sa Bacolod, ang kasal ni Jasmine ay nasa rurok ng kasiyahan. Si Doña Carla ay eleganteng nakatayo malapit sa altar, isang permanenteng ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tinatanggap niya ang bawat papuri mula sa mga bisita nang nakataas ang noo na tila ang lahat ng karangyaan na ito ay nasasalat na patunay ng estado at dignidad ng kanyang pamilya. Si Paolo, na nakatayo hindi kalayuan, ay ginagampanan ang kanyang papel bilang perpektong kuya, bumabati sa mga kaibigan, tumatawa sa mga hindi nakakatawang biro, at sinisiguradong lahat ng importanteng kamag-anak ay nararamdamang inasikaso. Ang lahat ay naaayon sa plano. Ang lahat ay perpekto. Sa kanilang bula ng wad na kaligayahan, si Elena ay isang maliit na detalye lamang na matagumpay nilang naitabi. Isang problemang nasolusyonan. Hindi nila alam na ang problemang ito ay nag-mutate na papunta sa isang sakuna. Ang maliit na apokalipsis ay hindi nagsimula sa isang pagsabog, kundi sa isang bulong. Isang batang pinsan na naiinip sa seremonya ang nagbukas ng Instagram para mag-browse. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang post mula sa isang account na hindi niya masyadong pinapansin nun. Ngunit ang profile picture ay isang pamilyar na mukha, si Elena. Lumabas ang litrato sa kanyang feed. Marahil dahil ilan sa mga kaibigan ni Elena na kilala rin niya ay nag-like dito. Ang litrato ng isang babaeng nakangiti sa isang parke, tuwing taglagas na may maikli, ngunit makahulog ang caption. Walang pag-aalinlangan, kinalabit niya ang tita na nakaupo sa tabi niya. Tita, tingnan mo. Asawa ni Paolo to, di ba? Bulong niya. Nagpalipat-lipat ng kamay ang telepono. Nanlaki ang mga mata ng tita at mabilis na ipinasa ito sa isa pang kamag-anak sa parehong mesa. Sa loob ng ilang minuto, ang post ni Elena ay kumalak mula sa mesa papunta sa ibang mesa na parang digital na salot. Ang masayang ingay ng pesta ay dahan-dahang nakontamina ng mga bulong-bulungan. Ang tawanan ng mga bisita ay nagsimulang maging pilit. Ang mga nakaw na tingin ay nagsimulang ituro sa pamilya ng ikinasal na walang kamalay-malay. Ang dating mainit na kapaligiran ay nagsimulang lumamig, puno ng kakaibang tensyon. Isang tita mula sa panig ng lalaking ikinasal, groom, na matagal nang nayayamot sa kayabangan ni Doña Carla, ang nakakita rito bilang gintong pagkakataon. Sa isang matamis ngunit makamandag na ngiti, nilapitan niya si Doña Carla, na noon ay ipinagyayabang ang presyo ng wedding gown ng kanyang anak. Carla, Mare, congratulations! Napakaganda ng event! Panimula niya ng magalang. Ay, siya nga pala, ang ganda naman makita na ang manugang mong si Elena ay nagbabakasyon. Ang sarap sigurong makapag-travel abroad at sa Italy pa ha? Napakaswerte naman ni Paolo na magkaroon ng ganung ka-independent na asawa. Kumunot ang ni Doña Carla. Hindi naiintindihan. Nagbabakasyon? Nasa bahay si Elena sa Maynila. Nagkakamali ka yata. Ay, talaga ba? Inilabas ng tita ang kanyang telepono nang may praktisadong kilos. Tingnan mo, kakapost lang niya ng litraton to 1 oras na ang nakakaraan. Ang ganda niya, Mare.
Halos hindi ko siya nakilala. Isinaksak niya ang telepono sa mukha ni Doña Carla. Sandali, nakatitig lang si Doña Carla sa screen, nalilito. Pagkatapos, napako ang kanyang tingin dito. Nakita niya ang mukha ni Elena. Nagniningning ang ngiti sa harap ng banyagang tanawin ng taglagas. Nakita niya ang eleganteng camel-colored coat. Binasa niya ang caption. A new chapter begins. Ang dating nagniningning na mukha ni Doña Carla ay namutla na parang abo. Naglaho ang kanyang ngiti, napalitan ng ekspresyon ng gulat na mabilis na naging galit. Paolo, halika rito. Asik niya ng matalim, nanginginig ang boses. Si Paolo, na nakikipagkwentuhan pa, ay lumingon at lumapit sa kanyang ina. Anong problema, Mami? Tingnan mo to. Ibinato ni Doña Carla ang telepono sa kanya. Nakita ni Paolo ang litrato. Nakita niya ang ngiti ni Elena, isang ngiti na hindi pa niya nakita noon. Hindi ito ang malambot at sunod-sunurang ngiti na karaniwan niyang nakikita sa bahay. Ito ay ngiti ng isang malayang babae. Ang caption ay sampal sa muka. Anong ibig sabihin ng bagong kabanata? Nagsimulang lamunin siya ng panik. Paanong nasa Rome si Elena? Kailan siya umalis? Gamit ang kaninong pera? Habang ang isip ni Paolo ay naguguluhan at nagsisimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang isa pang mas matinding problema ang dumating. Isang babaeng mukhang propesyonal na may badge na nakasulat na Event Director ang lumapit sa kanya na may pilit na ngiiti. Good evening, Sir Paolo. Pasensya na po sa abala. Magalang na sabi nito, ngunit matalim ang tingin. Ayon po sa kontrata natin, gusto lang namin i-confirm ang payment para sa natitirang 50% balance. Handa na po ang finance team namin sa backroom. Si Paolo, na ang isip ay ginugulo pa rin ng litrato ni Elena, ay sinubukang tabuyin ito. Mamaya na please, hindi pa tapos ang event. Pasensya na po, sir. Ayon sa protocol, kailangang makumpleto ang bayad bago matapos ang event ng 10:00 ng gabi. Lampasyam na po. Pagpupumilit ng babae sa mahina ngunit matatag na boses. Si Doña Carla, na nakarinig sa usapan, ay siniko si Paolo. Tapusin mo na yan agad. Huwag mo kaming ipahiya. Bulong niya ng galit. Sa halong panik, galit, at hiya na sinisinggil siya sa gitna ng pesta. Naglakad si Paolo ng mabigat. Sumusunod sa direktor, patungo sa isang makeshift payment table sa sulok ng kwarto. Ilang mata ng mga bisita ang nakatingin na ngayon sa kanya. Binunot niya ang kanyang debit card mula sa wallet ng may pagyayabang, sinusubukang iligtas ang kaunting dignidad na natitira sa kanya. Eto, sabi niya, inaabot ang card. Isinwipe ng assistant ang card sa terminal. Ilang segundo ang lumipas, tumunog ng mahina ang makina at lumabas ang nakakatakot na pulang text sa screen. Transaction declined. Katahimikan. Tumingin ang assistant kay Paolo nang hindi komportable. Sorry sir, decline po. Baka sa connection lang, try natin ulit. Sabi ni Paolo na nagsisimula ng kumabog ang dibdib. Sinububukan ulit nila na may parehong resulta. Baka may problema sa machine, palusot ni Paolo na nagsisimula ng manginig ang boses. Sinubukan niyang tumawa pero tuyo at kakaibang tunog lang ang lumabas. Magta-transfer na lang ako gamit ang phone ko. Sa harap ng direktor na ngayon ay nakatingin na sa kanya ng may pagdududa, binuksan ni Paolo ang banking app sa kanyang telepono. Naninigas ang kanyang mga daliri. Inilagay niya ang kanyang password at bumukas ang app. Tinapik niya ang menu para tingnan ang balanse at nang lumabas ang numero, naramdaman niyang tumigil ang kanyang paghinga. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang numero sa screen ay katawa-tawa. PHP 741.00. 3 digit, hindi ang 6 o 7 na dapat ay naroon. Daan-daang ₱1,000. Ang bunga ng pagsisikap ni Elena sa loob ng maraming taon na itinuturing niyang sa kanya ay naglaho. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang transaction history. Doon sa pinakataas na linya ay isang transaksyon na ginawa noong nakaraang hapon.
Isang transfer ng napakalaking halaga patungo sa ibang bank account. Hindi niya kilala ang account number, ngunit ang pangalan ng may-ari ay malinaw na nakasulat. Elena Reyes. Apelido ni Elena noong dalaga. Tumama sa kanyang realidad na parang isang humaharurot na tren. Hindi lang basta umalis si Elena para inisin siya. Pinlano niya ito. Binawi niya ang bawat sentimo ng pera nito. Ang perang dapat niyang gamitin para bayaran ang natitirang gastos sa kasal ng kapatid niya. Ang perang pundasyon ng lahat ng luho at kayabangan ng pamilya niya na yung gabi. Tumingala si Paolo mula sa screen ng kanyang telepono. Sa harap niya, naghihintay ng naiinip ang direktor. Sa paligid niya, palakas ng palakas ang mga bulungan ng mga bisita at sa kanyang isip, ang imahe ng nakangiting mukha ni Elena sa Rome ay paulit-ulit na nagpe-play. Nakulong siya, nawasak sa mata ng lipunan at ngayon ay bangkarote. Nang sabay-sabay, sa gitna ng pinakamaranyang pesta na inihagis ng pamilya niya, napagtanto niya na wala na siyang pera.